na yan. So wala pang 2 minutes. Luto na yan eh. Ititigas kasi yan pag ano eh. Pag andun si amo, wag mong lilinisin muna. Ngayon ay unang araw natin dito sa Pusitan. Bakit Pusitan? Dahil ito ay store ng kung saan magbibenta tayo ng fried squid. At saka ang produkto dito ay may mga shredded squid. Yan. Shredded squid at meron ding fresh squid. So ayan, gagawin natin mamaya, i-prepare natin. So papakita ko sa inyo kung paano i-prepare. So sa ngayon, frozen siya. So ito yung small size, ito yung big size. So hugasan natin to para lang mag-separate. Para ma-defrost lang ng konti. Ito ay flavored na. So mamaya kapag merong bibili, additional na lang yung may maanghang, may wasabi. So kukunin natin dito sa freezer. Ito yung sweet flavor. Ito naman yung shrimp flavor. Ito yung spicy. At meron tayong wasabi. So apat na flavor meron. So ayan, may walay na lumambot na ng konti. So magdagdag pa tayo ng ibang item kasi baka maraming bibili mamaya. So pag hiwa-hiwalay na natin ang mga pusit. Dahil frozen ito, so kailangan paghiwa-hiwalayin lang. Mamaya madidefrost na rin ito dahil ilalabas natin doon sa selling area. So isa to sa mga trabaho ko dito, bagong trabaho. So ayan, ready na. So isa lang ito sa process kung paano natin tanggalan ng alat, preservative ang pusit. Maraming stock na pusit. So ibababad uli natin itong pusit na to dahil medyo maalat pa. Suot muna tayo ng apron. So itong pusit na to sobrang alat, kaya naman lalagyan binabad namin ito kahapon sa tubig overnight para mawala yung sobrang alat niya. So ang lalaki mga pusit. So ibababad uli ito. Hindi ko mahawakan, sobrang lamig kasi naka-freezer yan. Nasa freezer yan. So next process, pakita ko mamaya ulit. So ito naman yung marinated. Ginawa namin kahapon. Sa soy lang yan. At laurel. At onion. So isa-isahin natin. Dahil ilalagay natin dito sa ipapadry natin, patutuyuin. Para magiging ganito siya. Tutusukin pa, tutuhugin. Kaya ito, ready na yan. Frozen pa din. So tayo ngayon ay magluluto ng ating squid. So subukan natin ang ating tinitinda. Lagyan tayo ng oil. At ganito yung size ng medium size. Bali 200 grams. Dalawang sizes ang meron dito. Isang large na 260 grams
at isang medium size na 200 grams. Ang presyo nito ay $28. So, takpan natin para mag-firm. So, lulutuin natin to sa loob ng 4 minutes. So, stopwatch tayo. So, usually kapag ang customer naghihintay, nagpapatikim ako ng isang produkto ng pusit. Ito yung sweetened pusit at isang dried pusit. So kapag maraming bumibili, 4 o 3 serving, kaya yan pagkasyahin dito. So usually ang customer naghihintay 4 minutes. So iniiwan muna nila dito itong niluluto, tapos babalikan na lang. Yung iba tumitikim, titingin sa ibang shops. In 4 minutes babalikan nila. So makikita nila. Yung iba naman naghihintay, tinitignan yung paano ang paraan ng pagluto. So ngayon meron na tayong 2 minutes nang lumipas. So babalik ta rin na natin ang ating pusit. So ganyan na yung outcome. Balikan ulit ng takip para lang siya mag-firm. So ito naman yung mga patikim ko. Pre-taste, sweetened pusit, sweetened squid, at saka isang dried squid. So yun yung mga abubot ko dito. Yan. Yan just for show. Tapos ito yung oven. So pagkatapos ng ilang minutes, kailangan yung pusit natin ay ating slicing ng bite size bago tayo maglagay ng flavor. How yao yi? So ganito na ang itsura ng ating pusit. So maglalagay tayo ng flavor. Meron kaming sweet and honey flavor. So yun yung ilagay natin. Meron kaming spicy. Meron ding wasabi. At merong shrimp flavor. So medyo masarap na siya tignan. At masarap na kainin. So, ngayon ay tapos na ang 4 minutes. So, hahanguin na natin. So, ito yung lagayan natin. At ating i-slice sa bite size. So, ang sarap. Juicy. So pag lumagpas ng 5 minutes, medyo rubberized na ang texture ng meat ng squid. Kaya naman iniiwasan natin yun. So ito na yung bite size kapag mayroong bumibili. Ganito yung outcome ang siniserve natin sa customer. So ready na to na i-serve. At ito yung paraan ng kanilang pagkain. So, ano lang to, chopstick or pwede rin itusok. Tikman natin. Sarap. Alay, mai. How yao ye dito ha. Yun may wei, shang xia wei. Shang la, yao wai ya. How yao ye. Mai la. Hao chi. Gawin na lang natin ang paraan ng pagbenta ng masaya para makabenta tayo at magawa natin ang ating trabaho. Bilang isang
magpupusit. Dito lang yan sa trabaho ko sa Macau. Magpupusit tayo sa OFW. So ito, matigas yan. Para meron kaming pang-akit sa customer. Hao yao ye. Siha. Iko, gao yu si. Dried pusit. Sweetened pusit. Siha? Yes, siha la. Yung sinasabi kong siha, tikman, free taste. So, ganon yung aming paraan, yung aking paraan ng pagtinda ng pusit. So, kailangan marunong kang magsalita ng Mandarin or Cantonese para maintindihan ka nila. Ano say? Amen, fetch Gao yu si, gao yu. So, meron din akong free taste na pusit yung niluto ko kanina. So, kailangan yon para makabenta ka. So, naglaan ang amo namin, ang boss namin ng mga patikim ng budget. May budget din yan para magkaroon kami ng productive na pagbebenta, productive selling. Kaya naman, merong free taste or free tasting or patikim. Siyempre, luto ko masarap. Kaya naman, like and subscribe. Comments down below kung nagustuhan nyo ang aking vlog ngayon. Isa sa mga trabaho ko ito, ang pagluluto, pagtitinda ng fried pusit, fried squid. Kung sa Chinese, hao yao ye. Ang mga flavor ay yun mei wei, xiang xia wei, xiang la wei. Yun ang ibig sabihin, sweet honey, shrimp flavor at spicy. Meron ding wasabi. Alay, may Ang sabi ko, halika, bili. Yan, ganyan kasimple ang isa sa mga trabaho. Sa mga susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung trabaho na pagmamayari ng amo namin. Yun may wei, xiang xia wei, yao yao ya, sweet honey, shrimp flavor, wasabi, and spicy. We do have gao yu si, gao yu yu, min fei chi, ibig sabihin free taste. Ano yun? Mandarin. Min fei chi, lai. So, kung paano ko nilalaro yung pagbibenta dito sa customer, maghapon yan. Good luck sa akin. Para lang maging productive at magampanan natin ang ating trabaho dito. So, yan lang ang paulit-ulit na sinasabi. Lai, may, siha. Siha. Subukan mo, siha. Or, try. Min fei chi, gao yu si, gao yu. Gao yu si, sweetened pusit. Sweetened squid, dried squid. So, ganun lang niya laro yung trabaho. Laro lang sa trabaho. Gagawa ng paraan para masaya lang sa trabaho. Kaya wala pang wrinkles. Siha, gao yu si hilisay. Ito pala yung pangalan ng aming shop. Fong Sing Laylay Limbracas. Ate, may pusit dito. Gusto mo tumikim ng pusit? Singkit na pusit. Ano, natatawa si ate. Meron bang ganon? Singkit na pusit? Wala naman. Pang catch up lang yun para masaya at mapansin, lumingon. Nagpapansin ako talaga dito. Yun ang trabaho. Magpapansin ka para may bumili. Kasi kung hindi ka makikita na meron palang fried squid na nandito. Fried squid. Isa may bumibili din ng mga customer na foreigner. So, kailangan natin masalita din ng kanila ng banyaga, English. Anyong isayo. How to. Papansin. How yao ye. How to. So, narito naman yung 260 grams, $38 na tinitinda kong pusit. Ito naman yung 200 grams which is $28.
So dalawang size lang yung binibentang fried squid. So ito ay imported from Australia. So malalaki siya. Ito yung isa. 5 grams ang bentahan. Fresh pa yan, fresh. Frozen. So ngayon ay meron tayo isang customer bumili. Sa $28, ang pinili ang flavor ay ang spicy flavor. 香哪个？ Yung lahay. Nó con lê, yung panchong tăng hơi. 对呀， Yung panchong tăng hơi. 我就要等2分鐘。係哦，我睇幫我哋整乾啲，頭乾一點。不太清啊。謝謝。謝謝。 So next ay lilinisin natin. Sabi ng bumili, masarap daw. Masarap. Alright, sa Hao Yao Ye. Ang ibig sabihin ng Hao Yao Ye ay fried squid. Kaya naman sa pagluluto ng fried squid ay kailangan merong time na sinusunod. 4 minutes para sa 200 grams at saka 5 minutes naman para sa ating 260 grams. Kaya naman tuloy at tuloy ang ating pagtinda dito bilang isang fried squid employee dahil isa to sa trabaho ko dito sa Macau. Ang boss namin ay iisa pero marami siyang business. So meron din siyang ice cream, meron siyang marami pang iba. Makikita nyo na lang yan sa aking vlog sa susunod na mga video dahil ilalagay ko yan, i-vlog natin ang ating trabaho dito sa Macau. Alright, so dahil dyan, nagluto pa ako ng isa. Oh, sarap, usok-usok pa. Yummy, masarap naman ang fried squid. Pero hindi natin afford kung sa Pilipinas natin gagawin. Pero dito, since na mura ang cost of living sa Macau, so lahat makakabili dahil affordable. Bilang pagtatapos ng aking vlog, sana'y na-enjoy ninyo ang aking trabaho na ipinapakita na isa sa aking mga trabaho ang pagluluto ng fried squid. Okay? So, meron din tayong susunod na vlog para sa dried squid at meron din tayong vlog para sa sweetened squid. Sarap. Kaya saktong magpapaalam tayo pansamantala dahil may abangan nyo pa ang iba pang mga vlog ko dito sa Macau. Ay, ito si Justin para sa Justin T and Pearl Channel.